Good morning, everyone. Maayong buntag, Miss Giselle of Mayumi. Good morning. Maayong buntag, everyone. Happy March. Happy month of March sa ating lahat. At dahil nalalapit na ang summer, dahan-dahan nang lumalabas ang ating mga pang-OOTD ngayong holiday. Hindi lamang pang dagat, kundi pati na rin sa mga pang-travel ninyo dyan. Sana all ta-travel ngayong summer. Saan kaya ang punta ng mga madlang people? Ayun. So, it's good na tayo ay naghahanap buhay at talagang nagtatrabaho para sa ating mga pamilya. Pero maganda din pag meron tayong konting pahinga. Kahit na hindi naman kailangang abroad, no? Kahit dyan lang sa tabing ilog, pwede na. Kung meron ng tabing ilog dito, perfect na perfect para sa amin kasi mahilig yung mga bata sa ilog, lalo na sa mga buhangin. Ayun. Okay? Ay, tawag yung kapatid ko, guys. Yes? How about guys, time check natin, alas 11 na ng umaga. Plano ko sanang mag-live selling pero may mga araw talaga na hindi nagagawa yung aking mga plano dahil alam nyo naman tayo ay breastfeeding nanay at yung breastfeeding natin is breastfeeding by demand. Ayun. Ibig sabihin kung kailan gusto ni Mayumi, go. Wala siyang schedule. So katulad niyan, dapat live selling na tayo in 10 minutes, parang hindi pa ready kasi gusto pa ni Mayumi mag-dede at matulog. Ayan ang ating mga buhay. Alam ko maraming nakaka-feel sa akin dyan ng mga breastfeeding nanay, ng mga struggle natin. Pero at least fulfilling na struggle kasi alam naman natin na we are doing the best para sa ating mga anak. Ayun, sa ating sabihin ko sana mga ugat. Sa mga ugat natin. So habang ako'y nag-aantay na makatulog si Mayumi, si Miss Giselle ay nagpre-prepare na ng ating mga display sa boutique. Ayun. Hindi nga pala kami nag-usap ni Kuya Kahil, guys. Dahil ay actually nag-usap kami ng tatay niya. Alam ko medyo hindi ako nakapag-update sa inyo ng matagal-tagal about kay Kuya Kahil. Pero nag-usap kami ng tatay ni Kuya Kahil. And naisip niya na nagkaroon siya ng magandang offer actually para kay Kahil. Na si Kahil ay ipasok sa napakagandang eskwelahan na merong training ground para sa soccer. At isa sila sa pinaka-well-known na soccer training sa isang boarding school sa Thailand. So ngayon, pinag-iisipan ng tatay niya kung is it the right time for Kuya Kahil na magstay sa isang boarding school. Syempre, from the word boarding, hindi natin makikita basta-basta si Kahil. At the same time, he has to be really responsible kasi mag-isa lang siya. Wala siyang nanay-tatay, kasama niya mga students. Dapat marunong siya sa gamit, dapat marunong siyang makisama sa iba, dapat marunong siyang mag-asikaso. Hindi lamang sa sarili niya, hindi lamang academically, kundi pati mga pag-manage niya ng mga bagay-bagay around him. So far, wala pa naman na-come up na decision, pero it's still a good offer. It is a good offer. So I'm hoping na magkaroon tayo ng update about this very soon. But for now, tuloy muna yung pagpasok ni Kuya Kahil sa isang regular school kasama yung kanyang tatay, kung saan nagtuturo din yung tatay niya. At and his dad is also a coach for his soccer training kapag weekdays. Then pag weekends naman, meron din siyang training Saturday, Sunday. Ayun. So, Mayumi, matulog ka na. Tayo magda-live selling. Dahil magbabayad na naman tayo ng tubig, kuryente, at renta natin. Ngayong katapusan, kailangan na nating magdoble kayod. Let's go! A few moments later. Ma'am, sa'yo na po ito. Paki-screenshot po ako. Ma'am Monina Chan. Sold to you, Chanel Roses. Ang ganda nito, ma'am. Especially pag pumunta ka po sa mga places na medyo dull or medyo hindi ganun ka-colorful. Pop-up na pop-up po kayo for summer. Ayan. Chanel Roses, pa-screenshot ako, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. 54321. And then we have here powder blue. Available pa po tayo. 1 each lang. Eto, sold na po siya. Sold na. Uy, ang ganda nito, no? Ang ganda nito, oh. Sold na siya. Pakita mo, Sel. What? Alright. Next natin is sa cocktail episode naman tayo, ha? Cocktail episode. Next natin,
Eto naman itong mga collections na to guys. Meron po siyang, thank you Mamo Nina, good job po. I heart you. Okay, etong collection naman na to, ang next natin na collection, meron po siyang brand sa, basta man? Size. Ayan guys, bago ako mag-lunch, dumaan na lang ako dito sa Chuliki, the best siopaw in Jensan. Pag nasa Jensan kayo guys, wag niyo pong skip itong Chuliki. Ang sarap ng siopaw nila. Yung kanilang tinapay sa siopaw na puti, grabe kasarap. O bagong luto pa guys, kita nyo? Ayan, yung nakapula. Ayan. O, as in talaga bagong habwa sa steamer. So nagpabili ako ng 6 na siopaw. Bakit 6? Kasi sobrang gutom ako, lalo na nag-breastfeed. At the same time, minsan, kapag sunod-sunod yung trabaho or nasa sasakyan, at least ready na meron tayong merienda. Siyempre, ako at yung kasama ko dito sa sasakyan para hindi kami magutom. Feeling ko guys, yan yung number 1 reason bakit nag-resign yung mga staff dahil gutom ba. Pag hindi sila busog. Thank you. So, kakain naman ako ng maayos na lunch pero talagang dapat meron tayong standby na merienda anytime na sa loob ng bag. Alam nyo naman pag tayo padede nanay, madali tayong gutumin tsaka uhawin. Nakuha mo akong water. Alright, kain na tayo guys. Nagpabili lang ako ng gulay para meron tayong gulay. Para meron akong gulay intake. Kasi pag walang gulay intake, parang humihina yung aking mga tuhod. Umaatake ang rayuma. Ano ba yan? Okay. Chop suey. So, yun nga yung sabi ko sa inyo, guys. Ako as amo, nakikita ko na ang pinaka-importante para sa mga staff is kumain, mabusog. Kasi kapag nasa tulad yan, yung trabaho ng pagmamaneho, mahirap kapag gutom yung nagmamaneho ng sasakyan kasi hindi nakakapag-maneho ng maayos. So, na-remember nyo before, nung nasa Africa pa ako, si Timothy at saka si Joseph, talagang kasali yung pagkain nila sa allowance. Full allowance sa pagkain. So, kapag kasama nila ako, nag-move around kami o nagta-travel, sagot ko talaga lahat. Kapag nasa bahay naman sila, pinapasali ko sila sa pagkain. Si Joseph at saka si Timothy. So, the only time na hindi sila kasama sa budget is kapag wala silang work. Kapag nasa bahay lang sila nila. Pero pag ako ang kasama nila nagta-travel, talagang full. Anong kain namin? Ganon din yung kain ng aking staff. Ni Joseph at saka ni Timothy. Shoutout nga pala kay Joseph dyan, Travel with Joseph. Supportahan naman natin ang kanyang vlogging journey. And of course, kay Timothy na din. Timothy, Lastborn the African. Malapit ko pang makalimutan yung kanyang YouTube channel. Pero nakikita nyo si Joseph, Travel with Joseph, ay sobrang active sa kanyang buhay vlogging. At talagang ina-appreciate ko siya kasi talaga namang nag-improve siya. Pero, yun nga, humihina yung kanyang mga nanonood. Sabi ko sa kanya, okay lang, huwag siyang tumingin doon. Tumingin siya sa fact na nag-e-enjoy siya sa kanyang pagkukuha ng videos at saka sa pag-share niya ng kanyang experience sa Uganda, Africa. So, kain na tayo guys. Let's go and I'll see you later. Alright guys, nagkaroon kami ng kalokohan ng mga kapatid ko. So punta tayo dito kasi gagawa kami ng aming sariling TikTok version ng Plant vs. Zombies. So katatapos ko lang pala magpapiluka. Ayan. Sana masaya na ang all. At nag-budget tayo dito ng 250. Maraming salamat sa nag-donate. Ayun. Nakapag-donate. So eto ang ating mga ayan. Ito ang ating mga accessories para sa ating gagawin na
Plant versus Zombies na episode. Yan. Dito, meron tayo dito. Ayan. Ayan. Bakit parang medyo sebo to? Parang masebo. Okay, let's go. We are ready. One eternity later. Natin 6:30 na. Ayun. So nakuha pa din natin pala talagang magpaganda. Nantay ko lang yung libre ng kapatid ko. Okay naman na tayo magbayad, pero mas okay talaga pag libre, oh, 'di ba? Wag na tayong patik-atik, guys, ah. Wag na tayong pa-ipokrito, ah. Kapatid ko talagang pinull out na ako, guys. Ayan, at nagpadala na dito ng gagawa ng aking mga pilik mata. Ayun. So, mabuti naman at eto na, tapos na din sa wakas. Kita nyo naman? Ayan. Ang natitira na lang talagang virgin sa katawan natin, eto na lang talaga, guys, ang ating kilay. So ngayon Sabado, wala naman kami masyadong plano. Normally kapag Saturday night, nagtitipon-tipon kami magkakapatid. Pero ngayon parang chill lang. Dapat kanina pa ako nakauwi, pero parang feel ko pa mag-walking dahil medyo naging sobrang busy talaga ako ngayong week. And ano pa ba? Tomorrow na lang namin Sunday ilalabas yung mga bata. Para naman bawi tayo. Kahit busy tayo the whole week, may panahon pa rin para sa mga kids. And, yeah. Sa Lunes ko, applyan ng passport si Mayumi. So, magiging another busy week na naman ako next week. Pero at least, it has been a really, really productive weekdays for me. I have done a lot and I have accomplished a lot thanks to you. Maraming salamat din sa inyo. Syempre, hindi rin yan magiging posible kapag kayo as my viewers became also my customers. Maraming salamat everyone. Tuloy-tuloy ang aming benta-benta sa Mayumi Thailand Closet. At saka, ano pa ba? Yun lang guys. At saka yung aking mga benta-benta na ibang other items. Pero, pinipilit man tayong pabagsakin ng mga scammer na yan. Gagawa tayo ng paraan para hindi na sila makapang-scam. So, maraming salamat at naging patient kayo sa takbo ng ating bentahan. Talagang nabibideo call kayo para masigurado na tama yung binabayaran ninyo. Once again, maraming salamat you guys. Syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe, at i-press yung bell button para lagi ko kayong kasama or lagi tayong magkasama sa aking mga kwento-kwento as single nanay ng 4 na kulot, half African, half Filipino kids. I'll see you guys on the next episode. Daw ko na ay kung may stock. Okay lang, no worries. Oo. No, wala may problema. At least bago ko mo. Oo. Tsaka di man siya ginadalian. Nalaman ko diri around sa city. Sige. Mag-wait lang ko diri ha. Kailangan binibanda yung card. Mag-ano lang man na siya. Mag-ano lang sa cards akong isuon. Thank you. Naghahanap ako ng chair guys para sa Mayumi siya para comfortable naman ang duty natin doon. Pag wala ako pag duty si Miss Giselle, meron siyang maayos na upuan tsaka table. So meron dito 2,500 na lang, comfortable na. Ayan naman itong desk na to maganda. Meron na siyang butas for wire, meron na siyang file division. Wala lang siyang drawer pero aesthetic na. 2,030 pesos na lang oh. Laki ng binaba. Try natin upuan. Without parts. Yan. Ayoko kasi yung may gulong kasi paminsan pag may gulong tapos nagaupo ako, dala ko si Mayumi, naga-move. So eto okay na to, very sturdy lang siya and solid. Tsaka pasok sa budget kasi sabi ko 2,000 lang talaga yung budget ko sa lamesa. 2,000 maximum sa upuan. So goods na to. Ganda ng kulay. So may bago daw sila sa stock pero aantayin pa ng 3 days. Pero okay lang. Laban. Ganda. I like it. Maliit lang kasya sa Mayumi.
A few moments later. Hello guys! Time check natin. Mag-alas 10 na ng gabi at nandito na ako sa tabi ni Mayumi. Si Mayumi kasi mahilig siya na laging feeling niya meron nakadagan sa kanya or nakatabi. So, nilalagyan lagi namin ng unan. Hindi pa rin ako nakapag freshen up. Ayan. At hindi pa ako nakakain ng dinner kasi nag-wind down muna ako kasama yung mga bata. Pero sa ngayon, I feel like we are already relaxed kasi nag-movie time na yung mga bata. Friday at saka weekend, yun yung relax nila na araw. Pero kapag Monday to Thursday, wala silang gadget, wala silang screen time. Pero kapag ganito, katulad ngayon Saturday, nanonood sila ng Sing na movie, isa sa kanilang favorite. So, tingnan natin anong meron dito for dinner. Ay, ayan na si Kuya Kahil tumatawag na guys. Sagutin natin. Ano? Hello? Hi, Mom. Hi, love. How are you? Say hello to our friends. Hi, friends. Hi. What happened to your hair? It looks tough. You sound happy today. What's up? Kausapin ko lang si Kuya Kahil, guys. Alright, guys. Tapos na kami mag-usap ni Kuya Kahil. Very short lang kasi pagod din siya ngayon. Sabado kasi, so training niya ng morning tsaka hapon. Habang nag-uusap kami, nagkain ako ng dinner. Ayun na lang natira. Nag-afritada pala si Auntie Cristina, caldereta pala. So, tuwang-tuwa si Kuya Kahil kasi nanood pala siya nung bago sa Netflix na Avatar. Ngayon, sumabog yung kanyang utak nung sinabi ko sa kanya na half Filipino yung gumanap na Aang sa Avatar. So, kanina ko lang din nalaman and I'm going to watch the series tonight. So, tuwang-tawa si Kuya Kahil sa akin kasi sabi ko, mind explosion, mali yung pagkasabi ko, parang gano'n. So, tinuruan niya pa ako guys ng gano'n. Dapat daw, gano'n, hindi ko alam. Wala mga bata ngayon, no? Sobrang matanda na talaga tayo, guys. Nirarayuman na talaga tayo. Pero anyway, it feels good to talk to him kahit saglit lang at makita niyo yung mga kapatid niya. And he's really sincere na masaya siya na nakita kami. And yeah, we are happy for Kuya Kahil. At in-update ko na lang din kayo para naman alam din ninyo ang kaganapan sa buhay ni Kuya Kahil. Ayan, maraming salamat guys. Magbababay na ako dahil ako sobrang pagod at feel ko nang humilata pagkatapos kong mag-shower. So yeah, I'll see you guys on the next episode. Love you. See you. Bye!